Nangako ko kay Ibarra na magkikita kami sa untod ng kanyang mga nuno sa araw na natagpuan na. Magkikita pa kaya tayo, Ibarra. Matutupad ko pa kaya ang pangako ko sa iyo. Ginoo, tulungan mo kami. Hindi na kita matutulungan. Maluba na ang aking mga sukat. Okay ka. Kukuha ka ng mga kahoy. Tindihan mo ito. Hayaan mo kami magsanib ng iyong inas apoy. Pag wala nang dumadaan, umukay ka rito. Makikita mo ang mga kayamanan. Iniwan ko. Gamitin mo yan sa iyong pag-aaral. At alam kong hindi na ako sisikatan ng araw. Iisipin mo na lang kung ano mangyayari. Dahil nga ngayon wala na ako doon sa piling na mayroong pag-asa pa ba? Bakit kay bagal ng takbo at dito nilan? Doña Victorina, kung ating bibili sana ilalagos lamang tayo sa mga palayan. Como se esperaba? Wala naman magandang lawas sa Las Filipinas. Este es la obra de los indios. Lalo na sa problema ay napakatayos. At hindi ko maawari kung bakit walang nakaisip ito. Magbukas tayo ng bagong ilog. Nagbukas sa kanan sa Maynila. At sanahan natin ang dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan kayo kukuha ng sapat na pondo para sa mga manggagawa? Hindi na kailangan doon po studio sapagkat mga bilanggo ang gagamitin natin sa paggagawa nito. Wala nang sapat na bilanggo! Aba, kung gayon, hayaan natin na mayayaman na magtrabaho. Bata man o matanda, wala tayong pipiliin. Gugulo lang yon. Ang lupaing ito ilang beses na naghimagsikan dahil sa sapilitang paggawa. Hindi na yun muli mangyayari, Padre Salvi. At kayong mga praile, anong silbi nyo kapag naghimagsik ang mga bayan? Itigil na ninyo walang kwenta yung pananalita. Porket malapit ka sa pamahalaan, akala mo ikaw na ang hari. Wala kang utang na loob. Senyor, maaari ko ba kayong tulungan? Hindi ko akalain na kayo at si Senyor Ibarra ay iisa lamang pala. Narinig ko po mula kay Padre Florentino at Kapitan Basilio na kayo raw po ang nagpapayo sa Kapitan General at tuparin ang paggawa. Ngunit anong nangyari sa taong aking hinahangaan? Hindi na ako dati makilala. Mas ginagamit ko na aking pag-iisip upang mas lalo kayo maghirap at matuto kayo maghimagsik. Ngunit senyor, ilang taon na lamang at ako'y magiging sertipikadong doktor na. At ang tanging hiling lamang namin ni Isagani ay matupad din ang pangarap ng ating mga kababayan, kagaya ng pagtataguyod sa pagtuturo ng akademya sa wikang Kastila. Ba, bibiro ata kayo. Bakit sinasolo nyo ang Hispanismo? Tandaan ninyong hindi batayan sa pag-unlad ng bansa ang pagsasalita ng wikang Kastila. Sapagkat ang hindi magmahal sa sariling wika ay siya rin tatapos sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Tandaan mo mabuti ang binanggit ni Dr. Basilio. Meron lamang akong dadaluhan. Anong sadya mo at naririto ka, Isagani? Naparito po ako upang makiusap sa aming panig, Ginoong Pasig. Kung tungkol yan sa pagtatayo ng wikang Kastila, ang payo ko'y wag na lang tayong makialam. Hindi naman po nais na malagay kayo sa kagipitan, Ginoong. Paumanhin, ngunit hindi pa rin ako pumapayag. Masyado itong peligroso. Senyor Simeon, ako ay nalimagita. Ipapatago ko muna sa iyo ang aking mga armas. Kung mabawasan ang inutang mo sa labit. Huwag kang mag-alala. Ako nang mahal sa iyo. Nais ko ikaw magtakas kay Maria Clara habang nagkakagulo ng lungsod. Maria Clara? Paumanhin, Senyor, ngunit nabalitaan ko na nagpakamatay na si Maria Clara. Ano? Hindi ito maaari. Hindi ito maaari. Sabagat ililigtas ko pa siya.
Sinta ko, wag mo na akong alalahanin pa. Hindi! Hindi pwede. Kailangan kang makalabas dito. Nagkakamali sila. Kakausapin ko sila. Kukumbinsihin ko sila. Ipapaliwanag Huli, ko hindi ka rin nila papakinggan. Hindi maaari. Kailangan kang makalabas dito. Ngunit sa ngayon, paalam muna aking Sinta. Magandang araw po, Padre. Opo, Prefenyado. Pasensya na po sa abala, Padre. Ngunit kailangan ko ho ng kaagarang tulong. Yes, Iha. Ano ang aking beautiful? Nakakulong po ang aking nobyo, si Basilio. Kailangan ko po siyang pakawalan. Padre, napagbintangan lamang po siya. Desperado na po ako sa tulong niyo, Padre. Sige na po, nagmamakaawa po ako. Maaari kitang tulungan. Susulat ako sa Alferez at bukas na bukas ay makakalaya na siya. Maraming salamat ho, Padre. Kahit ano para sa akin, pobre. Sumunod ka lamang sa akin at matutupad lahat ng iyong kahilingan. Nalulunod sa pangangamba, puno ng baga, pasuko ka na. San ka kakapit kung malalim na? Ang sabi ay ate lang yan. Nalulunod sa pangangamba, di mo alam kung may pangtustos pa. Nagkaubusan anong pang medisina. Ang sabi, bahala ka na. Ang pagkakalunod ay nararanasan mo na ba? Sana'y makahon ka pagkat kailangan kanila. Sa pangangamba, mga barusang di Di ko inakalang darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Patawad, Isagani. Sa puso't damdamin, ikaw ang mahal ko. Ngunit kailangan kong piliin ang lalaking makapagbibigay ng buhay na nararapat sa akin. Kahit kapalit nito ang pag-ibig mong tapat. Umalis nang walang sabi. Bakit di siya lumaban kahit konti? Bakit di maitama ang tadhana? At nakita kita sa tagpuan ni Bathala. May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Isang malaking talo pa naghihintay sa atin, Basilio. Tapos na ang pagtataya.
Magandang gabi, Binibini. Magandang gabi din sa inyo, Senyor Simon. Nais kong batiin ang bagong kasal. Naway sapat na regalong ito. Maraming salamat sa iyong pagdalo, Senyor Simon, at sa magandang lampara na ito. Ngunit, hindi ka ba sasama sa pagsasalo mamaya? Kung maaari lamang, pero marami akong gagawin at marami din akong pupuntahan mamaya, kaya't ako'y mauuna na. Muli, sana'y maging maganda ang inyong gabi. Maraming salamat, Senyor Simon. Sino mo? Bakit tila ikay nagmamadali? Huwag ngayong Quiroga. Isagani, huwag ka nang tumuloy pa. Ngunit kailangan ko pang makita si Paulita sa huling pagkakataon. Umani, Juan Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? Imposible! Isa siyang pilibusterong patay na! Ibalik niyo ang ilaw! Pronto! Magnanakaw! Senyor Simon? Teka, ako'y tatawag lamang ng gagamot. Sandali, nangyari na ang dapat nangyari. Sana naisip ko pang mamatay kaysa mahuli nila ako mahulog. Anong iyong ibig sabihin, Senyor Simon? Padre, ang totoo kong pangalan ay Juan Crisostomo Ibarra. Sa totoo lang ay pinilano ko itong lahat dahil sa aking galit. Galit sa nangyari no. Kalungkutan at sa pagsisisi dahil sa pagwawakas ng pag-iibigan namin ni Maria Clara. Na siya'y namatay sa kumbento na hindi ko man lang naililigtas. Hindi kami magkasama sa aming huling hininga. Ngunit alam ko na hahanap-hanapin namin ang isa't isa. Sana, kung hindi ngayon, sana sa susunod na kwento ay magiging masaya na. Ngunit, Padre, ang iyong Diyos, siyang pumigil at tumadlang sa lahat ng mga plano na. Ang kayamanan ay kumakatawan sa kasakiman na isa sa mga bisyong sumisira sa bansa.